Paano ba? Ano ang sasabihin mo sa mga taong mapanghusga? Nako, judger yarn. Etong mga to ang dapat mong sabihin sa mga taong napaka-judgy. Sa ating number one, makinig at umunawa. Isa sa mga pinakamahalagang paraan para malaman ang pinagdadaanan ng isang tao ay bukas na komunikasyon. Malay natin na, di ba, baka meron silang mabigat na pinagdadaanan. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, maaari natin silang kausapin, lalo na kung hindi naman kayo close, hindi naman kayo, alam mo yun, yung friends. O kaya, sadyang magkakilala lang kayo, pero hindi naman kayo talaga, wala naman talaga kayong friendship relationship. O baka naman boss mo, yung taong gusto mong diktahan, gusto mong sabihan. Kaya mahirap ito para sa mga taong walang choice, kundi marinig lahat ng mga rants at mga kasawian nila sa buhay. So, nakakalungkot lang kasi hindi kasi sila aware na nakakaapekto sila sa mood ng kanilang paligid, ng kanilang environment. Yung mga klaseng tao na yan ay madalas hindi sila masyado, hindi sila empathic or hindi nila pinapakiramdaman yung kanilang paligid. So siguro nga, yun yung way nila para mailabas yung kanilang inis, inis sa buhay, yung mga hinanakit nila, hinagpis. Minsan nakakatulong din ang pagiging verbal sa ikaluluwag ng pakiramdam ng tao. Pero ganun pa man, kailangan matutunan din nila na sa hindi lagi, no? Tsaka sana hindi rin yung mga sensitive na bagay, yung mga nababanggit, lalo na kung yung kausap din nila mismo, sensitive din. Kasi hindi naman pare-parehas ng tao ay same ang wavelength or same pare-parehas ang paraan ng pag-receive ng mensahe or ng mga bagay na naririnig nila. So marami kasi sa atin na nakikipaglaban sa ganitong senaryo sa araw-araw. Yung understanding o yung pag-unawa lang talaga ang pwede nating itulong sa sinasabi nating mga natural na attitude nila. So minsan, hindi natin masabi kung bakit sila ganyan. Minsan, siguro merong mas malalim na dahilan. Kaya sa ating number one, kailangan ay pakinggan muna natin sila at try natin silang intindihin. Sa ating number two, umiwas hanggang maaari. Ito ang ilan sa mga dapat nating gawin. Nako, bakit? Kasi maraming pagkakataon na gusto na nating lumayo o umalis sa pare-parehong, alam mo yung sitwasyon, kaganapan sa paligid natin. Pero natututo tayong magtiis at masanay kahit nasasaktan na ang diwa natin. So in short, sabi nga nila, kapag hindi na nasa-serve yung purpose mo doon sa panahon o sa sitwasyon na yon, exit ka na, no? So kung hindi naman maganda ang pag-uusapan or hindi naman maganda yung alam mong hindi okay yung magiging senaryo nung panahon na mangyayari sa sunod na kunwari, nagkita kayo, biglang, naku, eto na naman, nafe-feel mo na ganun, maganda na ikaw ay umiwas na. Kasi hanggat maaari, iwasan na lang natin yung magkamali at sumang-ayon sa mga kagustuhan nila basta nakapaloob pa rin tayo sa gawain mo bilang empleyado o ordinaryong tao. Kasi syempre minsan kung boss natin sila, napapa-oo tayo, napapa-agree tayo. Hindi natin alam, baka mamaya yung pag-oo natin or yung pag-agree natin, either may madamay na tao or hindi rin makabuti dun sa sitwasyon ng tao na yon. Kung hindi na makatiis, humanap na ng siguro bagong lugar kung saan mas magiging malaya ang diwa mo. Malayo sa mga talsik at matitinik na dila mula sa kapwa mo. Yung mga bagay kasi na ganyan, minsan meron tayong tinatawag na constructive criticism. So kunwari, ginajudge tayo based sa kung ano, paano tayo magtrabaho, paano tayo kumilos, uh, paano tayo dumiskarte, paano yung approach natin sa mga bagay-bagay. But then again, may mga times na parang hindi mo maintindihan kung parang ba't napakadalas, no? Parang paulit-ulit, parang feeling mo is ina-attack ka na niya o ina-atake ka na niya. Sa mga pagkakataong ganyan, lalo na kung ikaw ay employee at yung tao na yun medyo mas mataas sa'yo or yun ay boss mo or whatever, maganda siguro na iwasan mo na lang para magkaroon ka rin ng peace of mind.
Siyempre, wag nating hayaan na maapektuhan ang bawat araw natin dahil sa isang tao na maaaring mauwi sa hindi natin pagiging positive. So, ang pagiging positibo kasi it's a state of mindset na minsan naapektuhan tayo kapag meron tayong naririnig, nakikita, or nalalaman na negative. So, ibig sabihin, kung gusto mo maging positive, ang outlook mo o ang pananaw mo sa buhay, araw-araw, tuwing gabi, bago matulog, kailangan i-practice mo na yung mga titignan, papakinggan mo, at makikita mo, di ba, maririnig, mababasa, malalaman, ay mga bagay na positibo. At syempre sa ating number 3, mag-relax kahit sandali. Okay? Take a pause, ika nga. Kapag alam mong nakakaramdam ka na tila umaapaw ka na sa mga salita, utos at dami ng ginagawa, pwede ka munang huminga. Okay? Tulad ngayon, 3 seconds, hinga tayong malalim. 1, 2, 3, inhale, exhale. Minsan, yan lang ang mga kailangan natin sa araw-araw para ma-relax natin ang ating sarili. Mabalanse natin muli ang ating nervous system at higit sa lahat, may kalma natin ang ating isipan. Lumalabas ka sa sandali. Minsan, magyosi ka, minsan magkape ka. Hanggang sa pagbalik mo sa working area mo na hindi mo na magagawang, alam mo yun, hindi ka na matataranta, hindi ka na maiinis. Nababawasan na yung feeling mo na hindi ka na komportable. So, sa mga bagay na ganyan, it takes a little bit of effort lang. Hingang malalim, o para sa iba, nagyosi sila, nagkakape. Iba-iba yung approach ng mga iba't ibang tao. So, alam ko marami sa atin yung nakakaramdam ng yung tipong fast food style. Yung senaryong pag-order mo, dapat agad nandyan na. Diba? Nasistress ka, diba? So, dun sa point na yon, lalo kasi kapag inuorasan ka, kunwari, kanina pa yan o 1 oras na yan. Akala ko ba 15 minutes lang, kanina ko pa in-email o kanina ko pa sinend, bakit wala pa rin? At kung ano-ano pa. Maganda pagkatapos ng isang gawain, huminga ka muna at saka tumuloy sa susunod mong gagawin. Kasi magpa-pile up yung nararamdaman mo, magbi-build up yan, mapupuno. Yung tipong aapaw yung emosyon mo, yung damdamin mo. Pag ganyan, kailangan mo lang talagang huminga. Diba? Sabi nga nila, pause, hinga ka malalim, and tuloy mo kung ano man yung ginagawa mo. Sa ating number 4, ipaalam sa kanya na nakakaapekto na siya sa iba. Magandang malaman niya na yung kahinaan niya at kung paanong nakakaapekto sa iba ang kanyang pag-uugali. Sa panahon na ito na yung medyo, hindi mo naman siya kukomprontahin, pero i-aware mo lang siya. Iwasan lang na magkagalit kayo sa pagkakataong sasabihin mo sa kanya. Okay? Sasabihin mo sa kanya ng lahat ng hindi ka nais-nais na napapansin mo sa kanya. Maaaring maging malalim o sincere ka sa pagbabahagi mo ng mga iyong nakikita, yung mga nakikita mong weakness niya. Okay? Pero syempre, as much as possible, kailangan in a manner na hindi kayo magkaka-burn bridges o hindi kayo magkakaaway, magkakagalit. So, sa ganoon, mas lalo niyang ma-appreciate ang nais mong ipabatid, yung gusto mong itawid sa kanyang mensahe na, at syempre maiwasan niya ang mga ganong pag-uugali. Yung mga ganyang klaseng bagay kasi minsan na-appreciate nila yan. And lalo na kapag maayos mong nasabi sa kanila, maayos mong naitawid, or maayos mong nasabi yung intentions mo and yung understanding mo nang walang pagsasalitang ng masasakit patungkol sa kanya. Yung tipong pinapaintindi mo sa kanya. So sa ating number 5, eto na. Isipin natin na ang mga pangit na ginagawa sa atin ay ang bad karma nila. Okay, naintindihan ba? Isipin natin na ang mga pangit na ginagawa sa atin ay ang bad karma nila. Bakit? Itong mga bagay na maaari mong sabihin sa iyong sarili dahil wala naman talagang way para mailabas lahat ng hinanaing mo sa buhay at mga pangit na nararanasan mo sa araw-araw. Isipin na lang talaga natin na lahat ng pangit na pakikitungo sa atin ay ang kanilang mga bad karma. Kumbaga, hindi man tayo pisikal na inaapi pero labis-labis na ang epekto nito sa emosyon natin. Hayaan na lang natin ang pagkakataon na magpa-realize para sa kanila.
Bad karma is powerful, ika nga. Sa usaping ito, ang topic na ito ay nagbibigay ng leeway para sa kanila. Pero, sa pagkakataon din ito, hayaan mong karma ang dumiretso sa kanila. Hayaan mong karma ang magpaintindi sa kanila ng kanilang attitude o ang kanilang pag-uugali. Sa ating tip number 6, gumawa ng paraan para sa ikasasaya natin sa araw-araw. Ibig sabihin ay magkape ka, mag-relax ka. Marami ka pa ring paraan para maging maayos ang araw mo. Gawin mo ng mabuti ang trabaho mo nang wala silang masabi. Siyempre, bawal magtanong. Nakakatawa pero ganyan maaari mong sabihin sa iyong sarili. Less talk, less mistake, ika nga. At siyempre, ang pag-aalok, di umano ng maliit na bagay katulad ng pagkain, ay isang magandang halimbawa na ikakasaya ng kapwa ka-workmate mo. Simple lang pero meaningful. Gawin mo ito pero doon lang talaga sa mabait sa'yo. Pero ang pinakamagandang gawin para hindi na mahusgahan ng workmate at boss mo ay gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Sa ating number 7, manatiling positibo or positive. Huwag mong hayaang makitang labis kang apektado sa hinaing at paggalit nila. Panatilihin mong positibo ka sa kabila ng lahat-lahat ng pinagdadaanan mo. Tandaan mo, ikaw ang humahawak ng emosyon mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga pangit. Okay? Mga pangit na kaganapan sa paligid mo, hindi mga pangit sa paligid mo, ha? Dahil ikaw din ang magiging apektado. Isipin mo na lang ilang oras lang ang ilalagi mo sa 4 na sulok ng opisina mo at mamaya, malaya na ulit ang utak mo. Isipin mo na lang na sinasahuran ka sa araw-araw para saluhin lahat ng hinaing nila sa mundo. Mas okay na matoksik ka sa trabaho sa araw-araw kaysa matoksik ka dahil wala kang trabaho. Tama nga naman. Minsan kasi kailangan para lang magkaroon ka rin ng positive outlook in life or positive mindset ay dapat magkaroon ka ng gratitude attitude. No? So kailangan maging mapagpasalamat ka sa mga bagay na yung alam mo sa sarili mo na pag nawala mahihirapan ka rin tulad ng trabaho. So, imbis na, alam mo yun, pangunahan ka ng lungkot, inis, at kung ano pang emosyon, mas maganda siguro kung hayaan mo na lang. At ang pinakamaganda dyan ay tumingin sa mga bagay na mas makakabuti sa iyong buhay. At syempre sa ating number 8, last but not the least, huwag nang pansinin. Dedmahin mo lang. Kung minsan, ang hindi pagpansin sa mga bagay-bagay ay isang epektibong paraan din upang maging tahimik ang buhay mo. Protektahan mo ang peace of mind. Importante yun at huwag mong intindihin ang ibang tao kung ano man ang sabihin nila sa iyo. Isipin mo na lang na kapag ipinagsawalang bahala mo sila, nakaiwas ka na sa toxic na ugali. Naging masaya ka pa. Masaya sa sarili mong buhay. At, syempre, wala ka pang iniisip na problema. Once again, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Dito sa ating YouTube channel, maaari kayong mag-like, comment, and share. Syempre, sa inyong mga request, maaari kayong mag-comment ng inyong mga requested topic para mapag-usapan natin. Once again, maraming salamat at magkita-kita tayo sa ating mga susunod na video.